Inireklamo ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Uy! Grabe, yaman pala nito yung si Sir Mike Cervera. Tapos sinasabi nyo, bayaran. Mga bobo talaga itong mga DDS na to. Yari ka ngayon. Oo, nareklamo na po ni Sir Mike Cervera itong isang vlogger, no, na beauty, mahilig siya sa ano, may salon din yata ito mga pre, no? Kasi hindi marunong magbayad. Yan tayo. Yan yung problema. Bayad-bayad din kasi. Ngayon, talagang inaksyonan ka na ni Sir Mike Cervera. Mukhang mananagot ka dito. At balita ko mga pre, no bail ito. Kasi, ano to hindi lang naman si Sir Mike yung na-disgrasya nito nautangan nito Or marami pa pong mga tao yung nag-invest sa kanya. Merong 500,000, marami po. So, talagang lago tong baklang to. Malalagot po talaga to, mukhang may kalalagyan talaga. Grabe. Ayan huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para maging updated po kayo sa mga uploads natin. Siyempre mga pre, no? May Facebook, may TikTok po tayo dyan. Kalimbangin nyo na lang po yan. So tuloy po natin to. Pero ang problema, halos isang taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Grabe, ang kapal na mukha talaga. Kaya kailangan talaga, Boss Mike Cervera, tuluyan mo talaga yan. Ang laking pera. 13 million pesos po. Diba? Hindi po basta-basta yan mga pre. Malaking halaga yan. Tapos ni piso wala kang binayad. Dapat paunti-unti man lang. Pagpalagay natin 500k monthly. Marami ka naman salon, di ba? Dapat nagbabayad ka monthly. Mukhang delikado ka dito. Kupal ka talaga. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Nakita ko naman sa presentasyon niya, ang sabi niya, 100 mahigit yung branches niya. Kaya sabi ko okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad. Hindi pa nga bayad, pinangalan na Grabe, kapal na mukha. Kaya kung ako sa inyo, doon na lang po kayo sa salon ni Sir Mike Cervera. Doon kayo mag-relax. Di ba? Kumpara dyan sa salon na to, ano bang salon yan, no? Iwasan nyo po yan. Kasi scammer pala to Estapador pala tong hayop na matandang bakulaw na baklan to Grabe. Dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger. Pa-flex-flex lang sa kotse niya. Diba? Kung yung kotse mo, o yung sasakyan mo, ano bang meron ka dyan, binenta mo na sana para may pambayad ka. Hindi yung magpo-post ka pa sa social media. Active na active pa daw po ito sa social media. Diba? Active na active pero hindi marunong magbayad. Bagay na ikinasasama ng loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke. Grabe. 20 tseke, tumalbog. Kupal talaga. Tangina talaga. Naku, mukhang maraming mga vlogger na maaresto ngayon. Bukod sa mga DDS vlogger, may estapador pa. Kaya sa mga nagsasabing si Sir Mike Cervera bayaran ng administrasyon, diyan kayo nagkakamali.
Ha? Hindi kailangan ni Sir Mike Cervera ng pera ng mga politiko. 'Di ba? Hindi nyo kasi kilala yung tao, hinuhusgahan nyo na agad, mga bobo talaga. Closed na pala ang mga account. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera Bagong kaso yan ha, pag tumalbog yung cheque, panibagong kaso yan, yari. dahil active pa sa social media ang beauty vlogger. Ba talaga Yun. sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. 'Di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Oh, guilty. Nagbabalita mo. Guilty yun. Automatic na yun. O yung mga ganyang kaso, pag malaking pera yung nadisgrasya mo, no bail yun eh. No bail yun. At saka yari ka. Hindi lang si Sir Mike Cervera yung talagang hinuthutan mo ng pera, no? Oo, marami pa yung mga nag-invest ng mga 500K. Nako, yung mga yan, maghahabol yan sa'yo. Diba? Nagkamali ka lang ng taong binangga, si Boss Mike Cervera pa. Good luck sa'yo, ha? Sa kulungan, marami kang machuchupa doon, hayop ka. Ha? Total bakla ka naman. So, ito po mga pre, dugtong po natin ito sa ating reaction ngayon. Panoorin po natin ang balitang ito. Ayan. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa Bakit bumisita to sa kamera? Bakit? Huli kam. Ang tanong, bakit bumisita? Sinong binisita? Basta keso talaga no? Tuloy natin. Agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 January. 142 billion pesos budget insertions. Oh. Tapos yung makikinabang lang po dyan, mga DDS senators lang. Kasi kung hindi po nila ka-close, hindi nila kaalyado, hindi po makikinabang dyan. Nako. Oh, di ba galit kayo dyan sa mga insertions na yan, mga DDS? Bakit di nyo dikdikin yan si si Escudero? Ha? Ang ina nyo, mga bobo talaga kayo. Puro na lang administrasyon yung binibira nyo. Birahin nyo rin si Chis Escudero, mga tanga. Ha? At sana rin po, ang ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang dikdikin itong ganitong klaseng senador na walang bilang. No? Talagang dapat makasuhan po ito. Oo. Ang taong bayan, galit na dito sa taong ito eh. No? Bida-bida tong tao na to. Grabe. Tuloy natin. Appropriations. Bida-bida. Ano ibig sabihin ng bida-bida? May insertions. Tapos ang makikinabang lang mga kaalyado nila. Ugaan. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, Yan makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya pala pumaldo si Hart. Grabe no, magre-regalo lang ng sing-sing, mahal-mahal. Di ba? Magkano lang naman yung sahod ng isang senador? Sige, magkano ba yung sahod ng isang senador?
Tapos may regalo pansin. Partida, regalo pa lang yan, ha? Regalo pa lang yan. Ay, grabe, tibay mo, Chess. Cheese, Escudero, Queso, Haman, Chess. Chess tuloy. Cheese. Ha? Naglalaway tuloy ako sa burger na may cheese, di ba? Sarap kainin, eh. Nagigigil ako. Ang sarap kagati. Ang ina. This, naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control project. Sana all, pang infrastructure, no? Infrastructure, pasensya na, di ko maano. Nabubulol ako eh. Tapos pang flood control project. Oh. Pero ang tanong po, yung para sa infrastructure na yan, eh napupunta po ba doon o nasa singsing? Oh. Saan po ba napupunta yan, yung mga pera na yan? Sa flood control projects ba? Infrastructure projects ba? O sa singsing? Tanong ko lang naman po. Diba? Kasi medyo naguguluhan lang po si Bullpoint Man. Kayo, ano reaction niyo dito mga pre? And comment down below para naman po mabasa natin yan. At ang alam ko dito, sabi ko nga sa inyo, pag may ganong kalaking klase ng pera, ang makikinabang dyan, mga kasamahan lang din nila. Ng mga kontraktor, mga dikit sa kanila, mga paborito nilang kontraktor. Yun yung yayaman ng yayaman. Pero, kayo, anong opinion nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon o kanya-kanyang komento. And at yun na nga mga pre, no? Siguro hanggang dito lang muna yung ating video, pero maraming salamat po sa mga mag-share po ng ating video dito dito sa ating YouTube channel, magla-like, and maraming salamat po. At syempre, no? Sa mga ano dyan, sa mga DDS, banatan nyo na si Chess. Cheese Escudero, Cheese! Nalilito ako sa pangalan eh, no? Cheese Escudero, banatan nyo na si Queso. Ayan. Batukan nyo na kung kinakailangan, ha? Mga DDS, wag puro administrasyon yung sinisilip nyo, ha? May Queso dyan. Alam ko, siguro hindi nila babanatan yan kasi kakampi nila eh. Diba? Inang-ina talaga itong mga DDS na to. Wala sa hulog. So, ayan mga pre, siguro ganito lang muna yung video. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang gabi po sa lahat.